Dinala ng Justice Department sa isang safe house ang state witness na si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara kaugnay sa flood control scandal. Samantala, nagparamdam na raw para makapag-dialogo sa pamahalaan si Saldico ayon sa Department of Interior and Local Government. Ang DOJ wala raw natatanggap na feelers mula kay Ko. May unang balita si June Veneracion. Dalawang buwan ang wanted si dating Congressman Zaldico sa mga kasong graft at malversation dahil sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Tinutugis pa rin si Ko at 6 na iba pa. Pero sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, nagpaparamdam na raw si Ko. Ipinarating umano ang feeler sa kapatid ni Secretary Rimulya na si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Pero hindi raw ito para sa posibleng pagsuko ni Ko. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Not exactly, parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. So, kakausapin namin yan. Sa huling monitoring, nasa Portugal umano si Ko at may hawak na Portuguese passport kaya hindi basta maipadeport. Siyempre, we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, ay wag na. Ang acting secretary ng DOJ, wala namang natatanggap na feelers mula kay Ko. Nasa kustodiya na ng DOJ si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na ngayon state witness para sa ilang kaso kaugnay sa flood control scandal. Mula sa Senado, dinala si Alcantara sa isang safe house. Hindi naman na nagbigay ng detalye ang DOJ tungkol sa proteksyon na ibibigay nila kay Alcantara. What I can confirm is si Engineer Alcantara is already under the protective custody of the program. Sa ilalim ng Witness Protection Program Security and Benefit Act, kabilang sa benepisyo ng mga nasa ilalim ng programa, ang security protection at escort services at immunity sa mga kasong kriminal kung saan sila state witness. Hindi rin siya pwedeng isailalim sa forfeiture o pagsamsam sa mga ari-arian na kaugnay ng kanyang mga testimonya. Bibigyan siya ng ligtas na housing facility. Tutulungan din siya maghanap ng kabuhayan at bibigyan ng pang-traveling expenses at subsistence allowance habang nagsisilbing testigo. Pagtitiyak naman ng DOJ, kung kailangan si Alcantara sa Senado, ay dadalhin nila siya doon. Whenever necessary, no? Of course, the end here is really for cooperation, no? For our witnesses. At yun nga, kaya nga sila na-admit sa program eh. 'Di ba? Sila ay nakikipagtulungan sa ating pamahalaan para mapatibay ang mga kaso. Nasa DOJ rin si dating DPWH Undersecretary at ngayon state witness na si Roberto Bernardo para sa case build-up o pagpapatibay ng kaso kaugnay sa flood control projects. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.